ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala, may adlaw ka natutanan og welcome to this itong panaguban sa atong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban niya Armando Finiquito, mga igala. Yes, mga igala, no? Kamusta tang tanan diha, mga igala, no? Sa atong palibot karon, no? Unsa ba? Kamusta? Well, bitaw mga igala, ay kana kay mga igala, no? Feel kay na to ang Pasko, mga igala. Medyo kana busy na kayo ang palibot. Hastang busy, ha? Kita mga katambayan ay pila kada lang gud Pasko na mga igala, so sa ato pa daghan na nagkakumahog nabot sa Christmas rush, no? Palit og kani mga pangregalo, saban na left and right na paghapon mo abot sa mga parties, di ba? So kuan paghapon, no? Grabe paghapon ka traffic ang Davao City. No, di tayo babangbang ang ka-traffic sa Davao City. Charing. Bitaw mga katambayan ay I hope no nata sa maayong kuan karon, no, maayong kahimtang mga igala, no. I hope, no, bisan man wala pa tayo na dawat na pinaskuhan, no. Laom lang ta. Napala ginahangtod sa December 31. Bitaw mga katambayan, no. So anyways mga katambayan, no, karon, no, kagahapon di ay, no, ang ato ang Department of Trade and Industry nagpahiga na kanang media interface sa mga igalaw dito, nabot yang mga igala, no, nga ang ato ang kuan mga igala dito ay mga igala, no, kuano kaning hugot nga naga-monitor sa atong mga supermarkets, mga igala, even sa atong mga groceries o department stores, supermarket o groceries gagmay man o kanang mga kuan mga igala, no, kaning groceries o supermarkets, o kanang sani tawag ana gani kanang department stores, no, sa baba na hardware, no, pangregalo diya sa hardware mga igala, no. So ang DTI karon mga igala, so far there is Davao City, ha, base sa to pakighinabi, no, kuan tawagan ni wala pa sila nakita nga mga nakalapas mga igala
sa kanin sa kaning pausbaw sa presyo. Tapos wala pa po sila nga dawat nga reklamo gikan sa ato mga konsumante nga nagkuan mga igala no, mga konsumante nga tawagan ni kani mga konsumante nga unsa ni kanang palit no, nagapamalit karon mga igala or basin wala sila time charing bitaw pero importante gid mga igala no nga maging maaptikon mo mga igala no kung may makita nga mga irregularidad or unsa ba na no isumbong gid ayon sa DTI mga igala no or una umbisa oy butang to pa-record na to sa police una sunod magreklamo mo sa DTI no para naamoy kuan amoy basis nga nagreklamo mo una mga igala. So anyways mga igala ito maglangan no ato ang paminawon mga igala no ang tubag sa Department of Trade and Industry Davao City mga igala no kabahin sa kaniya kung ginakuan kung ginahisgutan mga igala no. Anyways mga igala ato na paminawon no ang head sa DTI Davao City mga igala no or ang City Director sa DTI Davao City mga igala nga si Attorney Sigfrid Lucky or Attorney Lucky Balieke mga igala. Paminaw na to. Gusto na to ang price monitoring sa mga Noche Buena products no? Uwan pa ng mga products. Okay. So far, tuloy-tuloy gihapon ang ato ang monitoring, no? Not just Noche Buena products, even our basic necessities, prime commodities, appeal din na gihapon to make sure na walay or shall we say stable gihapon ang prices, meaning within the SRP gihapon, no? In fact, including sa standards, particularly sa Christmas lights. And so far, per report of our division chief sa Consumer Protection Division, so far okay naman tanan, no? Wala naman may nakita so far na violative products. So how about sa prices? Na matigdan na mga pagsaka sa mga presyo compared sa last previous months? Actually, we always good based ang among monitoring sa kanang tawag namo nga SRP, no, suggested retail price. So kung maghisgot man gud ta sa suggested retail price, per consultation with our business establishment, manufacturers, naay time na gina-increase po nato ang SRP, no, because nag-increase po lang ilahang operating cost. So as of the latest SRP, kung atong ibangga sa prices in the market, based on our monitoring, pasok pa man gihapon sa suggested retail price. So Walay, yes, oo. So far. Ano po sa atong mga attorney sa atong mga kanang monitor ta about sa katong mga gift products? Kumusta po? Sa mga Katong mga gift products po. gift products. So far, okay lang man, no? Though, syempre, siguro when we say gift products, magod, very, very broad po. So, syempre, naman tayo mga gift products siguro na dili pasok sa kanang ginatawag natong basic necessities, no? So, wala siya, wala siya inabot. So, there might be price increases, pero so far naman wala man tayo nadawat pod ng mga complaints, no, just in case lang nga murag naagi pagtaas ug maayo nga mga sa mga presyo no sa ato ang mga produkto. Last na lang attorney no, next week Christmas na sa to mensahe sa ato ang mga konsumante. Okay, sa konsumante nato, kaning padayon ta no sa kaning kumbaga murag pagiging kanang vigilant, no? And maging wise ta sa pagpamalit nato no sa mga produkto, kumbaga atong susihon gyud no ang mga quality sa products. And just in case na ay mga products na tanaw ninyo substandard, like for example, mga appliances, no?
makapalit mo mga appliances which you think wala yung mga ICC, wala yung mga PS, and you think na murag substandard yun, then you can report to us, no? Then siyempre sa mga presyo po, just in case lang na naamoy kita ano, ng mga price increases, mga unreasonable price increases, palihog lang po kung report sa AMUA. No? So again, let's stay vigilant, but of course, let's enjoy, no, the Christmas season. Merry Christmas from DTI Davao City Field Office. So, mao to mga higala, no? Ang pahayag ni Attorney Lucky Balyek, yung mga higala. Ang City Director sa DTI Davao City, mga higala, no? So, maging wais sa mga higala, no? O mo naging wais, maging vigilant mga higala, no? Sa itong pagpamalit yun karong Pasko mga higala namin. Of course, kwarta na ninyo, no? Kwarta na ninyo. So, dapat kabalo taon sa akong paggasto na siya mga higala, no? And, of course, mga higala, no? Daghan man ta na mga higala na may mga suggested retail price mga higala. Pwede niyo natanawon, no? Kung nitaas ba o nibaba, no? Tapos, kung na mo yung mga mamatikdan po na kuan mga higala, no? Sa gingon nga dapat maging vigilant mga higala, kuan tawagan ni kuan na lang mga higala, ireklamo na ninyo, no, kung una may mga irregularidad na mamatsyag, mabantayan mga higala, no, sa maong mga department store ba na Roy or mga kuan, no, kana na lang ibuhatan ninyo, no, kay lain pod kung inyuhar ng pasagdahan niya, sige mong yaw-yaw, mag-grant lang mo sa Facebook niya. O so, mingon mo tungkol sa may ginagawa ng gobyerno, blah, 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 pagkuman. Hindi niyo ireklamo. So, o sa may gusto ninyo nga mga kuan, ma-resolve na, or unta ang gobyerno, kay malapit, unta ang gobyerno, tagaling pagtagad, matagalag pagtagad, kay mo na ireklamo. No? Imuhan ng tindugan, imuhang reklamo. Diba? Basic. Sa ba na, no? Basic na kayo na. Kung yung tindugan mo reklamo, maksyonan na. Pag di na mo tindugan, ikaw magani, manindigan. Sige, mara, kutob na kayaw-yaw diya sa kan. Kung magyaw-yaw, edi, kuha na panindigan. Panindigan ninyo yan. Charing. Bita mga igalay. Panindigin ninyo ng mga igalay yung kuha ninyo reklamo, no? Para una lang ninyo, para nasa ka ng mga kuano, para nasa ikaayo sa kadaghanan mga higala, no? O dili kay magreklamo ra mo kay tungod magsiguro mo grant anang social media. Although mo man mas pinakadali para mapansin, di ba? Pero tindugi inyo reklamo, no? Tindugi gid inyo reklamo gid mga higala, no? Reklamo gid mo, no? Dito mismo sa opisina. Ana lang. No? Para maaksyonan. Anyways, mga higala, balik kita man sa mga importante pahinumdom ni ato si Dianan. Balik kita mga higala din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas, kaban ni Armando Finiquito mga higala. Yes, mga higala, no? Anyways, mga higala, no? Well, patapos naman dyan ang kaning 2025 mga higala, no? And ang 2025 mga higala, no? Sa kano is very bukat and very controversial mga higala, no? Since una diha mga higala, no? Niabot ang election, ikaduha na igipadala sa dahig, no? Tapos mo na ni away-away sa politika mga higala, no? So ang nahimo perminting political panjim pagkaron mga higala, no? Sa to ang mga katawhan, no? Kay kato ang mga men in uniform, no? Men, people in uniform mga higala, no? Sila perminti ang pasanginlan nga kuan na kanang gigamit sa kuan, no? But despite that mga higala, no, sa mga issues na ginabato sa to ang mga kuan, no, sa to mga men in uniform mga higala, padayon gyapon silang trabaho, no, especially sa police, no. Moram gina sila mga higala, kaya sila man law enforcement, ang sa security pud kaya ang ato mga sundalo, no. Padayon gyapon silang trabaho, no. Wala gid sila nang ingon nga nagpabaya or sa ba, no? Kay, syempre, apektado ang mga tao, mga higala, kung pabayaan nila ilang trabaho, no? Especially sa paghatag seguridad sa itong katawhan, no? Mao ginang isa sa mga, isa sa mga pasalamat po na ako, no? Sa ako, nga. Bisan pa man sa kabugat sa 2025, padayon ng ato ang mga kasundaluhan o kapulisan, o gawan pang men in, mga higala, no? Men in uniform, mga higala,
men in uniform personnel nga nagkuano nagpadayon ng pagbantay, nagpadayon ng kanang pagprotekta sa tuang kaluwasan, no? Aron nga kuan mo kinanya aron sa alang sa to protection mga higala sa tong kalinaw pod, no? Although naatay mga nabalitaan, may mga ubang mga men in uniform na kuano na lang bigit sa mga illegal nga butang, pero pila ra na sila. Pila ra na sila. Di mo na ang maong kadaghanan, no? So anyways, mga higala, ito paminahon mga higala, no? Ang accomplishment reports mga higala, no? Una dira sa Davao City Police Office, musunod ang kaning kuan mga higala, no? Ang ato ang Police Regional Office 11 o ato ang Eastern Mindanao Command mga higala. Anyways, mga higala, natulong ang DCPO mga higala, ang magstorya mo to si kuan mga higala, no? Captain, ang spokesperson na si Captain Hazel Caballero Tuwazon mga higala, sa kuan mga higala sa ato ang Police Regional Office 11 si Major Catherine De La Rey ang spokesperson o PIO, tapos sa kuan po mga higala PIO po sa Eastern Mindanao Command mga higala na si Lieutenant Colonel Salvacion Evangelista. Paminaw na to. So mao ni ato ang Davao City Monthly Index Crime Trends, ma'am, from January 1 to December 15, 2025. Ang number 1 yun nato diri, ma'am, no, ang on your part, ma'am, sa civilian, murag dili kayo ni ano sa inyo, ha, ma'am, no, diri na lang ta diretso sa ato ang 8 focus crimes. Ang ato ang index crime, ma'am, no, ang ato ang January 1 to December 15, 2024, ma'am, is 674 ang ato ang 8 focus crime. And ang ato ang 2025 from January 1 to December 15, same period, ma'am, is 518. So nagbaba siya, ma'am, no? Nagbaba ang ato ang 8 focus crime. So sa halos tanan nga 8 focus crime, ma'am, ang halos tanan nagbaba. And number 1 yun nato sa 8 focus crime nga dili gyud siya mailisan is ang pagpangawat, ma'am. So dili gyud siya mailisan sa tanan nga 8 focus crime. Kada tuig yun na siya. And then ang ikaduha nato is rape, ma'am, no, pero ikaduha siya, pero this year, ma'am, nagbaba ang ato ang rape nga kaso. And then ang ato ang physical injury, ma'am, mas taas siya this year, ma'am, no, compared to last year. And robbery, mas baba siya this year compared last year. And murder, ma'am, taas siya og isa. And car napping, motor napping, ma'am, is taas na siya og duha. And sa tanan nga mga 8 focus crime, ma'am, no, ang ato ang Davao City Police Office is taas ang ato ang pag-solve sa tanan nga krimen. Kay dili gusto nga ato ang City Director, ma'am, nga na ay mga wala pa na solve nga kaso sa Davao City Police Office. So tanan ang ato ang station commanders na instruction ng ato ang City Director with regards sa filing of case sa Office of the City Prosecutor, ma'am, para tanan nga kaso nato sa DCPO is filed sa korte po. Para matag-aaro ka ng election, ma'am, no, ang mga individuals nga involved sa criminal activities. For the non-index crimes, ma'am, na special laws din nato, ma'am, no, from January 1 to 15, 2024, ma'am, mas baba siya. And then mas taas siya karon, ma'am, nung tuig. So 2,812, last year is 2,545. Ang kaning special laws, ma'am, no, ang kaning sa non-index nato is apil na diri ang ato ang RA 9165. So mas taas karong nga tuig ang illegal drugs. So bot pasabotan na, ma'am, karon tuig mas daghan, and paspasa nga ato ang pagkandak o validation sa mga reported sa mga reports nga nakuha nato from the community. Kay mo na ang ginahangyo gyud kanunay sa ato ang City Director, ma'am, nga kung kinsa man ang naay mga information with regards sa mga individuals involved sa illegal drugs. Kay ang illegal drugs kay mo siya ang number 1 factors kung anong taas kung krimen ang isa ka lugar. Mo nang ginapaningkamutan sa ato ang City Director nga ang illegal drugs diri sa ato ang siyudad sa Davao is kung dili man mawala, at least magbaba. So naay mga resulta gyud ang pagpaningkamon sa ato ang City Director, especially sa iyang mga inisyatibo, ma'am, no, mga uplan nga iyang ginabuhat para gyud ma-maintain ang peace and order sa ato ang siyudad sa Davao. Ang kaninga kopya, ma'am, is na-share na nako sa ato ang group chat, ma'am. And then sa ato ang
For focus directives, ma'am, no, ako na lang po i-share ang pagpaningkamot ang ato ang i-showcase ang pagpaningkamot sa ato ang stations, 19 stations, and support unit diri sa ato ang DCP headquarters, ma'am, no. Ang ato ang campaign against illegal drugs, ma'am, from January 1 to December 15, 2025 is 1,583. So mas taas siya sa ako ang giingon kaganina, and last year is 1,336. So shortcut na lang ta, ma'am, no. Karon tuiga niabot og 1,930 ang ato ang mga naaresto. Almost 2,000 na siya, ma'am. And then last year mas baba siya. So ang karong tuiga taas po ang ato ang na-file nga kaso sa korte niabot og 2,193. And then number 2 is arrest of wanted person, ma'am. Niabot og 2,079 ang ato ang nadakop ng mga individuals nga nay mga warrant of arrest. For the campaign against illegal gambling, 711 ang ato ang operations conducted, and 829 ang ato ang na-aresto. And then for the campaign against loose firearms, 422 for this year. And kaso nga atong na-file is 145. So, mo ni siya, ma'am, no, ang ato ang accomplishment sa Davao City Police Office, ug ang sa uban is naa sa ato ang group chat, ma'am, no. Kay murag ubay-ubay ni siya kung ato ang isa-isahon. And then sa ato ang drug enforcement unit nga record, ma'am, na diha, ma'am, no, for this year is taas-taas ang ato ang kaso sa kadalanan aksidente, ma'am, no. And karon nga man sa December unta nga wala nay daghan nga insidente, ma'am, no, gumikan kay sulod-sulod ang mga party or daghang sale ang mga malls, mahuot ang mga kalsada nato, no. Niya natoy post nga dili lang isa ka mall ang naa-address sa siyudad sa Davao, so bahin-bahin ta para dili ta maguot. And kung naaman sa dalan, kunting pasensya siguro, dili lang ta magdali-dali para dili ta makadisgrasya and dili pud ta malangan. So kana lang mo, ma'am, no, from the Davao City Police Office. And in behalf sa ato ang City Director, ma'am, Police Colonel Manan Caracas, mo arip nagpasalamat ang ato ang City Director, ma'am, no, sa inyong suporta sa media sa paghatag og information dito sa publiko, ma'am, kung unsa na status sa ato ang seguridad diri sa Davao City, and also sa mga accomplishments sa Davao City Police Office, ma'am, para ma-showcase po ang pagpaningkamot sa ato ang kapulisan under the leadership of our Acting City Director, Police Colonel Manan Caracas, mo arip, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much, Major Hazel Caballero. And may we also, police cap today. Painga naman si ma'am. Major Delaray, ma'am. O, di ba? What about your report, Ma'am Kat? Thank you, Ma'am Ruth. For the whole Davao region, from January to November 2025, we compared it to January to November 2024. Ang 8 focus crime nibaba siya by 557 incidents or 29.31%. And then ang top 3 nga nibaba, number 1, robbery, nibaba siya by 45.29%, followed by rape, nibaba siya og 37.41%, and then carnapping sa motorcycle, 37.04%. Overall, sa 8 focus crimes, nagbaba tanan, except sa homicide, which is pantay nga 64. 64 last year, 64 this year. And carnapping sa motor vehicle na pantay po siya, 4 last year, 4 po this year. The rest is nagbaba. Like murder, nibaba siya by 16.33%. Physical injury, 17.15%. Theft, 30.63% ang pagbaba niya. So, overall, balik ko na ko, nibaba og 557 incidents or 29.31%. And then, atong crime solution efficiency is 96.49% and ang crime clearance efficiency, 99.73%. Sa accomplishments sa illegal drugs, we have conducted 1,002 operations, arrested 1,085 personalities. We have filed 1,445 cases and confiscated a total value of 100.6 million. And then for loose firearms, we have conducted 752 operations. And then ang
arrested 440. Sa confiscated, surrendered, and recovered, nikabat siya sa 1,630. And then katong for safekeeping, 809. For legal gambling, a total of 922,747 ang na-confiscate nato. And then we have arrested 1,868 and we have conducted 1,460 operations. For wanted persons, nakakonduct ta og 1,469 operations and then 1,505 ato ang na-arrest. Apila dinhi ang mga most wanted. So overall, very good ang performance sa mga pulis nato sa whole Davao Region. Mo nang ato ang Regional Director sa Police Regional Office 11, Police Brigadier General Rosete. Mapasalamaton siya no sa tanang units nga ni-perform para ma-achieve ni siya na accomplishment. And of course, sa cooperation and support sa community and other agencies. So daghan kay salamat, paningkamutan nato na kung dili man ni ma-maintain na record, malagpasan pa nato next year. So then again, Ma'am and Sir, magandang araw and good afternoon everyone. Good morning sa ating mga guests from other country. So for the Eastern Mindanao Command as of January 1, 2025 until December 3, no, we have this increased number of accomplishments. Kung maalala natin, last time we've mentioned about we're trying to make fourth ideas insurgency free for the third quarter. Though meron siyang development and improvement or hindi namin na-reach yung desired na parang parameters para ma-declare siya. Hopefully, no, with our new commander, Major General Oreo, they're already working with the 4th Infantry Division also para ma-fast track, no, na ma-declare ang atong 4th Infantry Division as insurgency free. Then again, for the captured, surrender, and withdraw their support to the NPAs, we have a total of 853 individuals. And for the firearms, we have a total of 441 recovered and confiscated. As to their strength naman, still we have 0 guerrilla fronts confronted all in all the area of Eastern Mindanao Command. Still, we have 4 NPA units na kina-confront. And again, it's under 4th Infantry Division sa area ng Caraga. And yung remaining manpower ng NPAs natin to 125, yun po yung wino-workout natin, no? Again, as part of the parameters to declare an area as insurgency free. And yung remaining firearms din po nila, no, na to be recovered or surrendered or confiscated, again, para mag-qualify yung ating 4th ID. As to the new commanders naman, he will be continuing no also, again, para ma-clear ang area sa ating ISMINCOM, and we can focus as we shift no sa atong external defense operation. So, mao to mga igala no, ang kalampusan sa itong men in uniform, mga sa itong kapulisan ng kasundaluhan, mga igala no, dito sa Davao Region, mga igala no, particular mga igala, Davao City Police Office, Police Regional Office 11, o Eastern Mindanao Command, mga igala. Well, akong panghinaot, mga igala no, na unta, karong 2026, mga igala no, may imo na kitang mas malinawon, mga igala no, mas malinawon, mas safe, no, kung dili man mo safe sa inyo paminaw, mas safe, no, dili ta makuanan mga higala no, dili ta masundan og mga dagko kay nga mga butang mga higala no nga. Just like katong nahitabo sa Sydney, Australia mga higala no. Pero wala man tay sa bagay. Amo tong Australia ambot ingon sila kay kapulo kay security sa Australia pero nganong nalusutan man dito. O tungod lang siguro sa grabing kumpiyansa mga higala kay tuo nila buutan naging kay mga tao dito mga higala. No? Well, sa kumbaga sa kaninga logic mga higala no, sa isa ka karton nga kamatis duwa imposible jud na way bulok ana no, o kada nga bulok mga higala mao ni magpakalat pod sa talay magpakalat sa kabulukan pod ngadto sa lain no. So kuan lang no unta kuan tapos kita may damay Davao. Ay, nako. Nanira diri kay nag-training daw ko no, military like training. Sa military like training nga nara mas kwarto nga nagkuan, nara sa kwarto nga nagkulong, no? So dito sa nag-training ana
Mga katong kwan, na Robin Padilla, ga treadmill, ni ganaan nagbaril. Ano? Tala. Saan naman yung Australia? Abi pa na ako, kuya uling Australia. Ano yan na sila maghuna-huna? No? Australian media. Ay, nako. May pagkakuha itong gibanggaan itong niagi da, pero mas tako umod sa kuha. Hadlok ko. Tako. Tako kay sa kuha. No? But anyways, may gala, no? Unta gid, no? Panghinaot na ako nga. Mas, kuan gid, no? Mas mahimong peaceful pa, no? Mas pagpadayon pa to ang kalinaw diri sa tuwa sa Davao region mga. Anyways, may galawan tayo kung oras ang ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, may galaw ko yung nakauban Armando Feniquito. Alang sa tambahin sa Radyo Pilipinas, hangtong sunod na sa daghang salamat og maayong adlaw kanatong tanan.